Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Davao Oriental, yananig ng magnitude 6.4 na lindol na sumentro sa karagatan. PHIVOLCS, pinag-iingat ang lahat sa posibleng aftershocks. Tuloy-tuloy naman ang pagpapalika sa mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon kasunod ng pag-aalboroto nito. Pagputok ng Mayon, posibleng magtuloy-tuloy pa ayon sa PHIVOLCS. Nagsimula nang bumuhos ang mga deboto sa Quirino Grandstand para sa pahalik mamayang gabi. Bagong disenyo ng andas ng Poong Nazareno ipinasilip. Sanggol na tinubuan ng mga bukol na una nang dumulog dito sa One Balita Pilipinas, itinakbo uli sa ospital. Kaya naman muli silang nananawagan ng tulong. Pila pong ina niya, napakasakit po, napakahirap. Tignan yung anak niya na umiiyak. Tinatawag ng anak na, "Mama, sakit, sakit." At isa pang official soundtrack ng MMFF, third best picture na Manila's Finest, lalabas na ang official music video ngayong araw. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, masamang utang. Mga bahidian ng mga paligid sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang hapon o magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Dinowngrade ng PHIVOLCS sa magnitude 6.4 ang lindol sa Davao Oriental kanina. Pasado alas 11 ng umaga, naitala ang malakas na pagyanig sa may karagatan sa Davao Oriental. Naramdaman ito sa lakas na hanggang intensity 4 sa Davao City at Sarangani. Pero kahit sa karagatan, sumentro ang pagyanig. Ayon sa PHIVOLCS, wala naman daw banta ng tsunami. Gayunman, posible ang pinsala at aftershocks. Dahil sa lindol, nagsilikas ang mga estudyante at tauhan ng Davao City National High School sa kanilang school oval. Maging ang mga mag-aaral at empleyado sa Amsay, Kabantian Campus nagsilabas ng gusali ng yumanig ang lindol. Naglabasan din ang mga manggagawa sa iba't ibang mga opisina sa Davao City. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong ulat kung may nasaktan o may pinsala. Pero pinapayuhan ang mga barangay, disaster risk reduction and management councils, volunteer groups, response clusters at ang publiko na mag-check kung may pinsala matapos ang pagyanig. Pasintabi po sa mga nanananghalian, isang pugot na ulo ng sanggol ang nakita sa Minglanilla, Cebu. Habang sa bayan ng Inayawan, isang babae naman ang kinagat sa noo ng nakaalitang kapitbahay. Magbabalita si John Aroa. Nagulantang ang mga residente na makita ang ulo ng isang bagong silang na sanggol sa barangay Campo 7 sa Minglanilla, Cebu noong Lunes ng hapon. Kagat-kagat daw ito ng isang tuta noong una. Nang usisain kung saan ito nanggaling, wala silang nakitang katawan na posible raw na nakain na ng nanay ng tuta. May bakas naman ng dugo sa natagpuang duster, apron at tuwalya na ginamit raw sa pagbalot sa putol na ulo ng sanggol. Noong linggo, isang pick-up truck ang nakitang nakaparada sa lugar na hindi kilala ang may-ari. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Duguan at natuklap ang kaliwang noo ng isang manikurista sa Inayawan, Cebu. Ayon sa biktima na si Josephine Kumahig, kinagat siya ng kapitbahay na si Evelina Horquilla. Si Horquilla nga may dugo pa sa bibig nang dumating sa presinto. Ang ugat daw ng kanilang away, chismis. Sa gingon nga man ang adik ko ana, siya mismo ang gingon ana, pero ako mo pagawas ana mismo niya. Yang gihurot ako ang kabo. Nagalit daw ang suspect dahil hinawakan pa raw ng biktima ang kanyang dibdib. Pero giit ni Kumahig, yun lang ang naabot niya na magsimula silang magsabunutan. Yun nga lang, grabing sugat ang kanyang tinamo sa kagat, kaya nahirapan ang doktor sa pagtahi. Sigurado kung dili ni siya ungo, kay nalangkat gid ni siya gid ang tibuok jud niya nga panit.
May record na rin daw noon pa ang suspect ng malulong sa iligal na droga. Kinagat din daw nito ang isa pang barangay tanod. Sa ngayon, hindi raw magdedemanda ang biktima basta't bayaran ng suspect ang pagpapagamot niya. Kapatid, para sa 1PH, Jan Arua, News 5. Sumuko na ang suspect na pumatay sa babaeng isinilid sa storage box at tinapon sa ilog. Madaling araw kanina nagtungo sa mga pulis ang live-in partner ng biktima para akuin ang krimen. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Pero ang kanyang ama, dumepensa na hindi naman daw sinadya ng suspect na mapatay ang kanyang kinakasama. Nag-away lang daw nung una ang dalawa hanggang sa maitulak at mawala ng malay ang biktima. Dito na raw isinilid at siniksik ng suspect ang biktima para magkasya sa storage box. Kaya base sa autopsy report, asphyxia o unti-unting pagkawala ng oxygen na kadalas ay dahil sa sakal ang kanyang cause of death. Ayon naman sa Kabuyao Police, posibleng crime of passion ang motibo sa krimen. Mahaharap ang suspect sa kasong murder. Patuloy pa rin po ang pag-monitor sa Bulkang Mayon matapos itong itaas sa Alert Level 3. Sa magdamag, nakapagtala po ang PHIVOLCS ng higit 100 rockfall events at 5 pyroclastic density currents. Para po sa update sa aktibidad ng Bulkang Mayon, makakausap po natin si Mariton Bornas, ang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Chief ng PHIVOLCS. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Angela. Hingi po kami ng pinakahuling datos na minomonitor po ng PHIVOLCS regarding nga po dito sa aktibidad ng Bulkang Mayon at may naitala po bang pagtaas sa bilang ng rockfall events, lava flow o volcanic earthquakes? Bali po kahapon po sa loob po ng 24 oras ay nakapagdala po tayo ng 131 mga rockfall events, no? Kadamihan po ng mga rockfall events na nakita po natin o na-record po natin nung gabi ay maari pong yung iba dito ay mga pyroclastic density currents. Kaya lang po ay nung malaking part po ng hapon at nung gabi ay medyo madilim or nauulapan po ang bulkan at nahirap po indistinguish sa seismic signal ang rockfall versus ito pong mga short range na mga pyroclastic density currents. So kaninang umaga po, patuloy po ang pagdaloy po ng pyroclastic density current. Meron na naman po tayong namataan ngayon. At sige-sige po ang activity ng bulkan. Ano? At sa kasalukuyang Alert Level 3 po, ma'am, ano-ano yung mga posibleng senaryo na dapat paghandaan po ng mga komunidad sa paligid nito? Okay, batay po sa mga nagiging ugali ng bulkan, lalong-lalo na itong precursory monitoring parameters, ay baka po katulad ng 2023 eruption. Ang aasahan po natin, inaasahan po natin na sometime in a few days ay maaari po tayong magkaroon ng lava flow at maaari po tayong magkaroon ng kaunting lava fountaining, no? Dahil sa compared sa 2023, mas mayroon po tayong pamamaga ng bulkan ngayon batay sa ating ground deformation monitoring. Noong 2023 po kasi, wala po talaga tayong kahit anong anomaly sa mga parameters natin nung nag-umpisa po yung eruption. Pero ngayon po kasi ay may pamamaga na long term na, no? Since 2024 pa. So, inaasahan po natin na medyo mas marami sigurong lava flow at maaari po tayo magkaroon ng lava fountaining. Pero katulad nga po ng in-explain natin kahapon sa ating press conference, meron po tayong malalim na seismic events. Ito pang mga earthquakes na ito ay hanggang sa 15 kilometers depth nung nakaraan pong taon. At maaari po itong mga senyales ng deep-seated na magma intrusion. So hindi po natin alam kung magpa-participate, no? O hindi itong mga malalalim na mga magma na na-intrude po sa ilalim ng bulkan. Kaya meron po tayong scenario din. Although hindi likely na pwede po tayo magkaroon ng mga moderately explosive eruptions. Pero po ba yung nabanggit po ninyo na pamamaga po ngayon ng bulkan na kung ikukumpara nung 2023, wala naman. Ito po ba ay may indikasyon na mas mataas if ever na pagsabog na aktibidad ng bulkan o hindi naman po? Yung pamamaga po kasi ng bulkan, ito po ay senyales ng pressurization, dulot po ng
pag-intrude ng magma, no? So hindi po natin nakikita ito sa with our own eyes, pero nadidetect po ito ng ating sensitive na mga instrumento. At kapag meron po kasing intrusion sa ilalim ng bulkan, kahit gaano pa po ito kalalim, ano, meron po itong deformation na nadudulot sa ng mayon. So, kapag meron po tayong deformation, lalo na po kung inflation nito, pamamaga, ibig sabihin po ay meron po talagang tumutulak na magma, no? So, mas ibig sabihin po nito, kung kukumpara po natin sa 2023, yung 2023 po, kasi ang interpretation po natin dyan, kaya po wala pong precursory ground deformation, ang meron na po kasing nakaabang. Nagmamature lang po yung yung lava bago po ito lumabas. Kaya po hindi na po ito nag-cause ng significant ground deformation. Pero ngayon po, oo. meron po tayo, no? What does this mean? So yung bagong magma po na dudulot po ng pamamaga. Ito po ay malalim at meron po itong bit-bit na maraming volcanic gas. So kung ito po ay magpa-participate sa eruption, baka po magkaroon po tayo ng mas mahabang eruption na mas maraming lava flow o meron po tayo mga mildly explosive events kasama po ng activity ng vulkan. Pero in general, dahil wala po tayong ibang anomalies, like wala po tayong pagdami ng volcanic earthquakes na nag-i-indicate po na nagbabasag po ng panibagong pathway, ng mas malaking pathway yung magma sa ilalim ng bulkan. Wala rin po tayong pagtaas ng sulfur dioxide na significant. So, hindi pa po natin binibigyan ng weight yung scenario na mildly explosive eruption. And ano po yung pagbabatayan natin sa pag-monitor po ninyo dito sa Mayon Volcano na itataas po natin yung alert level from 3 to 4 to 5? Opo, inaasahan po natin na kung meron po tayong magiging paglala ng pagputok ng bulkan, ng eruption, ay magkakaroon po tayo unang-una ng pagdami ng volcanic earthquakes. Dahil pipilit pong sumuot ang magma na malaking volume. Kailangan po kasi medyo malaki ang volume ng magma para po ito maging explosive. Magbabasag po ito ng bato at magbibigay po ito ng mga sinyales in terms of volcanic earthquakes. So, darami po yan. Ano? Pangalawa po, ang makikita po natin na dapat sumipa ang ating mga ground deformation data. No? Ibig sabihin, kung namamaga po ang bulkan, meron pong biglang mataas na pamamaga na makikita natin dahil marirecord po ng ating mga stasyon ang pag-akyat po ng magma. At pangatlo po, of course, dahil meron po tayong panibagong magma na mayaman po sa volcanic gas, ay magpapakawala po ito ng maraming sulfur dioxide at marirecord din po natin yun. So ito po yung mga parameters na tinitignan natin. Oo, if ever. And dun po sa nabanggit niyo po kanina na if ever, yung indikasyon nga po ng pamamaga ng bulkan na ito, baka mas mahaba at mas malawak yung lava flow, no? Or mas marami yung lava flow. Ibig sabihin po ba nito, mas malawak din po yung masasakop na lugar na maapektuhan? Ito po yung advantage kapag effusive o lava flow eruption ang nangyayari sa Mayon Volcano. Meron lang pong isang area kung saan nakafocus po yung lava flow, no? Katulad po noong 2023, dito lang po sa southern sector ng bulkan. So that's the Ponga and Miisigalis. Dito lang po bumabaybay ang mga lava flows. At yung mga associated na volcanic hazards, katulad po ng mga rockfall at pyroclastic density currents, ay papunta lamang po sa mga direksyon na ito dahil ang mga volcanic hazards na ito ay pinapanganak po nung collapse ng lava flow, no? Of course, kapag meron po tayong lava fountaining events and mildly explosive eruptions, pero ito po yung mga pwedeng pumunta kahit sa ibang bahagi ng bulkan dahil iniitsa po kasi yung volcanic ejecta. So, pwede po itong mag-collapse sa ibang bahagi po ng bulkan. Although, yung pinakamarami po na pwedeng puntahan ay kung saan po ulit pumupunta yung lava flow. Dahil ito po yung pinakamababang
daluyan from the crater of Mayon volcano. At sa ngayon po, base po ulit sa inyong pagmomonitor, ano pong direksyon ng hangin para po malaman po natin yung mga most affected areas nitong mga ashfall and volcanic smog na nilalabas po ngayon ng Mayon? So kahapon po ay papunta po ng west and southwest ang ihip ng hangin. Pero sa ngayon po, nagkaroon po tayo ng PDC kanina ay papunta pong northeast, no? Medyo variable po ang hangin. Papunta po ng northeast ang drift po ng ash dahil sa kung natatandaan po natin dito po sa Mayon Volcano, meron pong very strongly circular winds dito po sa taas ng bulkan na paminsan-minsan po ay nakikitaan po natin siya ng lenticular clouds, hindi nga ba po? So, medyo yung general wind patterns po doon mismo sa taas ng bulkan, pwede pong magpaiba-iba. Pero pag meron po tayong significant na plume, ay ito po ay mapapadpad papunta po ng generally west dahil po sa ngayon po ay panahon po ng amihan. Ma'am, historically, take us back po no, doon po sa mga naging aktibidad ng Mayon Volcano. Is it normal for the Mayon po ngayon na ganyan po yung kanyang ginagawang aktibidad o may mga unusual din po tayo na mga patterns sa nakikita ngayon? Ang isa pong nakikita, normal naman po sa Mayon, ganitong klaseng behavior na na-establish na po natin sa 2023 eruption na pwede po itong pumuputok ng very minimal po ang signals na magkakaroon, no? Noong 2023 po talaga totally wala except for yung visual observation po natin ng crater, no? Which actually also helped this past year. Ang isa lang man po nating napapansin sa Mayon, mula po noong 2006, 2006 po na eruption, ay medyo mas maikli na po ang repose period nito. No? Pumuputok na po siya every 3 years. No? So, no 2006 po, ito po ay nasundan ng 2009 eruption. And then, nagkaroon po tayo ng activity ng 2013, 2014, and then 2018. And then, nagkaroon po tayo after 5 years ng 2023, and then ngayon, after 3 years, mayroon na naman po, no? So, very active po ang ngayon. Unlike po nung sa historical record nito, na every 10 years po ang pagputok niya, 9 to 10 years po. Almost regularly, 9 to 10 years po siya pumuputok. So, mas mababa po ang impact ng mga eruptions, unlike before, na since matagal po nag-iipon po ng magma. Siya eh, So, mas explosive po yung mga eruptions before. That's why. Pero meron din po ba tayong mga naitala sa record natin na ngayon po, very active ang volcano pero biglang hindi naman po pala siya puputok? Hindi po actually, no. Ang Mayon po ay sa totoo lang po napakahirap. Kung titignan po natin ang monitoring parameters ng bulkan, ay napakahirap po ispelling ng kanyang ugali. No? Means, katulad po ng 2023, kahit po wala pong abnormal parameters. Biglang sumab. Nagkaroon po tayo ng eruption. Pero yun nga po, ang na-expect po natin kapag meron po talagang highly hazardous na explosive eruption, magpapakita naman to ng maraming senyales. Okay. Paano lang po tayo nakikipag-coordinate sa LGU to make sure na updated po sila dito sa mga pagmomonitor po ninyo dito sa Bulkang Mayon? And of course, yung paalala po ninyo sa mga residente, maging sa mga turistang gusto pong lumapit o kumuha ng larawan ng Mayon habang ito po ay aktibo. Okay. Sa ating pong mga LGU, wala naman pong patid ang ating pong pakikipag-ugnayan sa kanila through all means na meron po tayong mga face-to-face and Zoom meetings, even before po tayo magtaas ng alert level. Meron din po tayong mga chats and mga even social media conversations with them. No? So, sige-sige po ang ating ugnayan sa ating pong mga LGUs. At sa ngayon po, magpapadala nga po tayo ng team as we speak dito po sa Mayon Volcano Observatory para po hindi lamang po ma-augment ang ating monitoring doon, pati na rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga local stakeholders with the appointment of
official spokesperson for Mayon Volcano, no, si Dr. Paul Alanis. No? And then, sa ating pong mga kababayan, ito na naman po tayo. We know the drill. Ang ating pong bulkan ay naka-alerto dahil po ito po ay tahimik na pumuputok sa ngayon. Mangyari lamang po na iwasan po natin ang 6-kilometer radius permanent danger zone. Dahil sa anumang oras, maaari po tayong magkaroon ng mapanganib na volcanic hazards katulad po ng pyroclastic density currents or ang mga uson, ang mga ballistic projectiles na maaari pong umitya sa bulkan kung magkakaroon po tayo ng pagputok, at ashfall na maaari pong makapeste po sa atin. Ano? Mangyari lamang po makinig po sa ating mga local government officials at wag po tayong magpakalat o magpasa ng mga fake news o mga mga social media content nakakapanik po na mangyari lamang po na sumangguni sa ating mga official issuances sa pamamagitan po ng ating website at sa mga social media pages po. Folks. At sa ating po mga turista, you can safely observe ang activity po ng bulkan. Wag lamang po tayong lumapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Ito po yung ating worry ngayon dahil meron pong daan dyan sa 6-kilometer radius mismo na na-access po ng ibang mga tao. No? So, kailangan po talagang bantayan ang mga entry points dito sa road na ito para po ang ating pong mga kababayan ay hindi naman po malagay sa panganib. And pahuli na lamang po pala, ma'am, tanong ko lang, kamusta po ang air quality ngayon dahil nga po sunod-sunod na po yung aktibidad ng Mayon Volcano? Sa ngayon po wala pa po tayo natatanggap ng mga reports ng ashfall, no? Dahil medyo sa mataas na bahagi po ng bulkan bumabagsak ang ash at ang maganda po sa Mayon Volcano dahil mataas po ito, ang sulfur dioxide po ay hindi naman po nakakaapekto sa mga ating mga kababayan. Opo, medyo napapadpad po ito sa mataas na bahagi ng himpapawid. Hindi po katulad sa Taal no, na medyo mababa. Apektado po talaga lahat at naka-enclose pa po ito sa Taal Caldera, sa Taal Lake. Kaya medyo mataas po ang impact ng volcanic gas. Sa Mayon po, hindi naman po ito kadalasan nagiging suliranin excepto kapag meron po tayong major eruption na at nauulan po ang volcanic gas bilang acid rain at naapektuhan po ang kanilang mga pananim. Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras, Mariton Bornas, ang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Chief ng PHIVOLCS. Samantala, agad naman inilika sa mga residente sa Albay na nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone kasunod po ng pagtaas sa Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Sa puntong ito, makakausap po natin muli si Albay Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Gov? Gov? Makakausap po natin ngayon si Governor Albay, Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Can you hear me? Yes po. Ayun. Okay, Gov. Magandang tanghali po. Opo, hingi po kami ng update sa inyo kung gaano na po karami yung mga residenteng na ilikas po mula sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nga po dito sa patuloy na aktibidad ng Mayon Volcano. Yes, actually, ang total na binaba namin as of 1 a.m. last night, yung 2,889 na individuals representing 725 families from 4 municipalities and 2 cities. Kumusta po ang kalagayan po nila sa mga evacuation center? Of course, we would like to know kung enough naman po ba yung mga pagkain, tubig at serbisyong medikal para po sa kanila. Yeah, actually nagkaroon na ng isang coordination meeting. Nagawa kami kahapon para ma-ensure ang kanilang paninirahan from DPWH to DOH hanggang DSWD. So ang DSWD po nag-commit na ng 2 weeks na food pack. So safe na po yung mga kababayan natin. Yung atin naman medisina, naka-standby lang ang Provincial Health Office for any help na kailangan. No? Ang mga tubig, palikuran, saka yung tulugan yan ng
talagang binabantayan namin. Although itong 725 families, hindi pa to ang in-expect namin. Ito muna yung sa 6 kilometers lang. Yes. Kasi as per PBOX, kung magtaas to alert level 4, baka galawin namin ang extended 7 to 8 kilometers na the magic number now will be around 50,000. Oh, wow, mas malaki-laki. Yun nga po yung tatanong ko Ito sa ang inyo. paghahandaan Oo. natin. Ito ang paghahandaan natin. Oo. Pero sa ngayon po, kahit na naiakyat po sa alert level 3, are we looking at other residents na dapat po mailikas? Lalawakan po ba natin yon? Hindi na muna. Hindi na muna. Hindi na muna po kasi we are following the standard operating procedures. All naman are already in place na. No? And as a matter of fact, maganda kayo kasi na-reduce na namin itong mga nasa 6 kilometers. Dati almost 5,000 to. At least commendable yung iba na ibaba na ng mga munisipyo ng siyudad na ilipat na sa mga resettlement. Kaya maganda ito dahil 2,000 na lang plus ang ating residentes. And I'm looking forward to... Yes, Governor? Governor? Andyan pa po ba kayo? Governor? Sige, subukan po natin balikan si Governor Noel Rosal ng Albay dahil binibigyan niya po tayo ng update doon po sa mga pinalikas ng mga residente dyan sa Mayon Volcano, malapit po sa Mayon Volcano. Samantala, muling nananawagan po ng tulong ang pamilya ng isang batang may sakit sa atay sa Bacolod City. Ang bata po kasi tinubuan din ng bukol sa ulo na mas nagpahirap pa sa kanya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yada Pascual. Muli nga nawagan ng tulong ang isang sanggol sa Bacolod na tinubuan ng bukol sa ulo at pisngi. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng isang sanggol na ipinanganak na may sakit sa atay. December 17, 2025, nanawagan ng tulong sa One Balita Pilipinas si Razel, ang tiyahi ng 4 na buwang gulang na sanggol na si John Trix. Naninilaw ang kanyang mga mata, may mga pasa at bukol sa buong katawan at namamaga pa ang muka. Ang diagnosis, Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa lymphatic system. Napakabilis po kasi October lang po siya nagsimula. Yun po, yung bukol niya, lumalaki na po hanggang dito. Abot na po hanggang dito niya sa ngayon, yung bukol niya po. December 16, nakalabas na sila ng ospital. Pero makalipas lamang 5 araw, muli silang bumalik dahil nagdurugo na ang bukol sa ulo ng sanggol. Palagi pong dumudugo, lumalaki lang po ng lumalaki. Tsaka yung sa pisngi niya po dito, hanggang dito po, lumalaki po. Tinanong ko pa yung doktor kung pwede bang maoperahan. Sabi po ng doktor na pwede pong maoperahan po, pero babalik daw po yung cancer ni baby. Nais ni Lovely mailipat sana sa pribadong ospital ang anak para matutukan at agad na maoperahan. Pila pong ina niya, napakasakit po, napakahirap. Tignan yung anak niya na umiiyak. Tinatawag ng anak na, "Mama, sakit, sakit." Dito po ako, humihingi po ako ng tulong sa inyo para mapadali po yung gamutan ng baby ko po dahil lumalala na po yung bukol niya, lumalaki na po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. At sa pagkakataon pong ito, balikan po natin si Albay Governor Noel Rosal para po sa update. Governor, as you were saying kanina po? Yes, sabi, at least ngayon, ma'am, buaba na yung mga nasa 6 kilometer natin. Akabalik ko lang na gobernador, pero sana mag-long term ulit tayo. Matrabaho natin ito na may baba pa natin yan para every now and then, ang interview nyo, pag extended lang tayo, bababa ng mga tao. Oo nga po eh. I remember talking to you the other day or last week po yun, yun nga po na banggit nyo sa amin yung plano po long term sa mga residente dyan. Pero balikan ko lang din po yung tourist attraction po dyan. Nung last time po na nagkausap tayo, sabi nyo po ay pinag-iingat lang. Ngayon po ba, sinarado na po ba natin under alert level 3 itong mga tourist attraction na ito dyan?
Yes, yung ating ATB. But ang maganda dito, although din naman maganda, no? Pero ang magaling lang kung mag-full blown, minsan tumataas yung tourist arrival namin. Kasi nga, siyempre, fireworks yan. So, pero dito lang tayo sa mga observatory po natin, view deck natin. Oo. Maganda kasi si Mayon, talaga nagpapasiklab yan. Lalo na paggabi. Okay, so yun nga po kanina, kausap ko po yung taga FIVOX at syempre sinasabi nga po, unpredictable nga po itong mga nangyayari dito sa Mayon Volcano. All we can do is to monitor kung ano pong maaaring mangyari. Pero po ba ay kayo may mga contingency plan kung sakasakali pong tumagal ang ating mga evacuees, no, sa mga evacuation center? Okay naman tayo kasi kumbaga yung budget natin ngayon bago. And ang national government, palagi naman si Pangulo, nagpapatanong yan kung ano ang i-augment ng DSWD. As a matter of fact, dapat sana ngayon, local pa ang magpapakain pero pumasok na yung DSWD good for 2 weeks. Kaya nagpapasalamat kami kay Secretary Gatchalian. Okay, so sa ngayon po, what will Pumasok na sila, 2 weeks food packs na, binibigay na ngayon. Okay, that's good to hear po, no? At in the future, what will push you po to declare state of calamity, if ever? Actually, we're still, because of the declaration, di ba yung uwan, nagulpi kami, we're still in state of calamity. Yeah, Kaya that's hindi right. kami namumblem. Maganda ito. At least timing na kung may mga pangailangan yung mga munisipyo, makakapag-gamit sila ng calamity funding. Oh, that's good. And may mga residente po ba, Governor, na at this point ayaw pa pong lumikas o patuloy na bumabalik pa rin po sa loob ng danger zone? Wala naman, kasi nga alam na nila ang role. The system is in place, the maturity of the people, hindi sila pwede kung hindi magpapatupad kami ng forced evacuation. Kasi itong preemptive namin, post-bottom na yan kumbaga. Now, ang inaayos lang natin ngayon, yung mga hayop, hayop nila, kailangan, actually, yan ang rason ba't nandun sila because mga, karamihan dito mga magsasaka, no? Yung race, kasi mataba ang lupa dyan sa Mayon, it's a giant volcano, no? Hundreds of hectares yan. Kaya ito talaga, kaya meron din kaming settlement bawat munisipyo. Established na po yan, and well-coordinated na. Para di mo na sila magbabalik. Ngayon, yung mga kita nila doon, supposedly, pag-uusapan namin. Yun Case nga to po case yan. Oo, kasi kung Case to case yan. sakasakali... Meron man tayo dyan na allocation, ma'am. So ano pong klaseng mga tulong po ibibigay po natin sa kanila in terms of livelihood? Kasi hindi naman po pwedeng matigil din po yung kanilang, of course, para po sa kanilang pamilya, yung pagtatrabaho. Yeah. Kung may mga short-term, financial yan, ano? Kung long-term, meron tayong tinatawag ng mga livelihood na alternative. Bibigyan natin. As in the past, nung mayor pa ako, may mga alternative ako. Kaya naibaba ko na yung almost 1,000. Ando na sila sa resettlement. Binigyan ko ng alternative livelihood sila. Yan po talaga pero sa short term, tinitignan huwag kayong natin. magalala. Hanggang 3 months, meron tayong financial yan na pwede may bigay. Paano naman po natin ipinatutupad yung seguridad at checkpoint sa mga lugar na malapit po sa Mayon para po maiwasan yung pagpasok ng mga hindi otorisadong tao? Yeah, kausap din natin, technical meeting yung enforcers natin. Philippine Army, ando na sila. And PNP, may mga area of jurisdiction sila. And of course, hingi na rin po kami ng mensahe. No entry talaga doon, wala makakapasok doon. Okay, that's good. Actually, yung directive ko yan, even before the alert level 3, wala na nakapasok doon. And mensahe niya na lang po, Governor, sa mga albayano sa gitna po ng patuloy na pag-alborota ng Bulkang Mayon. Yes. Siguro una mo na, ma'am, yung mga kababayan namin dyan sa Metro Manila, huwag po kayong mag-alala. Precaution pa lang ito, wala pa talagang full-blown, pero sana naman hindi na tumuloy. We are on top of the situation. Okay naman po yung mga kapamilya natin dito. And sa mga kababayan natin sa Albay, just follow all the rules and regulations natin, especially for the 6 PDC natin that sa ngayon allocated na tayo and looking forward na masustain natin itong ating pag-adapt sa evacuation, including the medical needs at saka yung tubig and palikuran. So again, thank you sa various government agencies na kasama namin sa pag-alaga ng ating mga kababayan. Salamat po. Maraming salamat po, Albay Governor Noel Rosal. Susunod,
Mas pinaganda at modernong andas na gagamitin sa traslasyon, sisilipin natin. Yan ang iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa mga mahilig sa maanghang, mukhang kailangan nyo munang magtipid sa sili dahil pumalo na sa 1,000 piso ang presyo ng kada kilo ng labuyo. Kulang daw kasi ngayon ang supply ng labuyo kaya lumobo ang presyo. Sa paglilibot ng News 5, meron pa kaming nakita na 1,200 pesos kada kilo. Tingin naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mukhang may nananamantala lamang para kumita. Lumabas kasi na doble o higit pa ang ipinatong sa presyo ng ilang agricultural commodities. Sa kaso nga raw ng siling labuyo, 500 hanggang 600 pesos kada kilo lang naman ang puhunan. Kaya hindi daw dapat umabot sa 1,000 ang presyo nito sa merkado. Panawagan ng SINAG sa Department of Agriculture, imbestigahan ang mga nananamantala sa presyo at supply. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano ba ang paliwanag dito? Angela, ayon sa Philippine Statistics Authority ay 4.4% ang unemployment rate sa bansa para sa November 2025. Mas mababa ito sa 5% noong October 2025. Pero kung tatanungin, Angela, kung ilan eksakto ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, nasa 2.25 million din yan. Posibleng ito raw ay dahil sa 2025 midterm elections na nangyari sa panahong ginawa ang pag-aaral, maging ang mga bagyo at lindol na tumama sa bansa. Kasabay nito, pumalo sa 5.11 million ang tinatawag na underemployed o may trabaho naman pero kulang sa pantustos ng empleyado. Mas mababa naman na ito kumpara sa 5.81 million noong October. Sa tanong naman kung anong mga industriya ang nag-hire ng maraming empleyado, nasa services sector pa rin o yung mga tulad ng healthcare, transportation at entertainment yung pinakamarami na nasa 30.57 million. Dumami ang nasa personnel, public administration at defense, pati sa sektor ng edukasyon. At sa kabila ng issue ng flood control, dumami pa rin ang mga nagtatrabaho sa construction industry. Angela, sa kabilang banda nakita naman ang pagbaba ng mga empleyado sa mga sektor ng accommodation and food services, wholesale and retail trade at manufacturing. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza. May bagong andas na gagamitin sa traslasyon ng Jesus Nazareno. Bukod sa mas moderno, mahihirapan na raw ang mga deboto na sampahan ito. Magbabalita, Simon Gualvez. Ito ang bagong andas na gagamitin sa traslasyon ngayong taon. Sa unang tingin, tila wala itong pinagkaiba noong nakaraang taon. Nakalagay pa rin ang pingga o pamingga na hinahawakan ng mga miyembro ng Ios del Nazareno para sa pagsalya. Meron ding salamin ng puon na hindi raw basta-basta nababasag. Bukod dito, unang beses din nilagyan ng manibela sa loob ng andas. Kung mapapansin niyo ito, kahit 4-5 tao, madaling itulak to ngayon eh. Kahit ito wala yung lubid. Pero siyempre, kung lalo na kung paahon ng tulay, ng Ayala, importante talaga ang lubid. Kasya ang hanggang 5 tao sa loob. Meron ding generator set, fire extinguisher at mga ventilador. Habang ginawa na ring 4 ang gulong ng andas. Itong mga inobasyon na to ay para mas maging maayos yung ating andas at maging handa sa palaging pagdami ng mga deboto. Nakita namin yung dating 3 gulong ay hindi sapat kahit na meron tong 2 balancer sa gilid.
May nakalagay pa ring CCTV sa likod ng andas, habang kapansin-pansin na tila perforated o maraming butas ang itsura nito. Ang main purpose noon to balance yung temperature sa labas at loob ng glass enclosure to avoid yung o to minimize yung moisture na nagaganap. Ito yung pinaka-special feature na gusto nila ipakita talaga dito, yung pa-slide o padaos-dos na itsura ng harapan ng mismong andas. Yung texture niyan talagang madulas, no? Kaya mahihirapan ka talagang sumampa technically dahil yun talaga yung pinaka-objective naman ng mga organizers para dito. Noong una nang sinabi ng mga otoridad, target nilang mapabilis ang magiging traslasyon. May nakahanda rin daw na 2 set ng lubid sakaling maputol sa gitna ng prosesyon. Hiling lamang ng mga iyo sa kapwa deboto. Pakikisa lang po sa kagustuhan ng simbahan para po sa yung darating na kapistahan maging solemn naman po at hindi walang kaguluhan. Mga kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Tuloy-tuloy naman ang pagdagsa ng mga deboto sa Quiapo. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, kumusta na ang sitwasyon dyan? Angela, tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto dito nga sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene dito sa Quiapo. Actually ngayon ay ongoing yung ginaganap na misa dito. Early masses ito, ano? Pero sa kabilang banda, Angela, ay wala na ring mga street vendor o yung mga nagbebenta dito sa bangketa sa paligid nitong simbahan dahil simula kagabi ay pinaalis na nga muna ang mga nagtitinda dito, no, para nga lumuwag at para makapagbigay pa ng mas maluwag na espasyo doon sa magiging traslasyon sa Biyernes. And Angela, no, kanina doon sa ginaganap ngayon, actually ongoing pa rin naman yung press conference para doon sa gaganaping traslasyon sa Biyernes, ano? At kanina, no, sabi nga ni Manila Mayor Isko Moreno ay pinagbabawal na yung pag-inom, pagbebenta ng alak during sa mismong traslasyon o mismong pista, no? At nagbabala nga sila na kung sakaling maabutan kayo ay kukumpiskahin yung inyong mga alak at may mga karampatang kaparusahan na ipapataw diyan. Kasama rin sa press conference kanina si MMDA Chairman General Nicolas Torre at si Vice Mayor Chi Atienza. At may mga paalala nga rin sila para doon sa mga sasama, ano? At isa rin doon na iwasan na daw talaga yung pagsampa at paglambitin doon sa magiging andas, ano? At iwasan na rin yung paghila ng mga lubid, no, para nga dito sa magiging imahe at bilang protection na rin dito sa imahe ng Jesus Nazareno. Angela, paalala na rin sa mga dadalo na kung sakaling merong may kasamang bata ay pakiingatan na lang daw at protektahan. At para naman din sa mga kabataan na gusto talagang sumampa ay talagang iwasan at kung maaari magdasal na lang daw kayo sa gitna at sumama na lang sa prosesyon. Pero paalala nila, bago sumama sa prosesyon ay umattend daw muna kayo ng misa. Yan na muna ang update dito sa Quiapo, Manila. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera. Sa iba pang balita, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagsisikap na masulit ang pambansang budget sa harap ng mga pinromote na opisyal ng AFP kanina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tiyaking hindi masasayang ang pondo ng taong bayan. Ito ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines kasabay ng pangako ng administrasyon na hindi sila pababayaan. Ipinagmalaki ng Pangulo ang pagtaas ng subsistence allowance ng military at uniform personnel kasabay ng paglagda sa 2026 national budget. More than your role as the protectors of our nation, you must also be among the faithful stewards who guard public resources. Be among those who ensure that every peso translates into capability, preparedness, and integrity. Sa pangunguna ni PBBM sa oath-taking ng newly promoted generals at flag officers ng AFP, mahigpit ang bilin niya sa malaking obligasyon o responsibilidad ng mga ito. Sinasalamin daw kasi ng promosyon sa trabaho ang tiwala ng publiko sa kanila. Your higher rank demands sharper judgment and steadier leadership.
especially in an era of complex threats, rising geopolitical tensions, and heightened security concerns for our country. Ang halaga ng isang tunay na pinuno ay nasusukat sa tamang asal at magandang halimbawa na kanyang ipinapakita, hindi sa taas ng kanyang rangko. Sila na raw ang mamumuno at magdedesisyon para sa mga hakbang ng bansa pagdating sa seguridad ng may disiplina at karangalan. Binanggit naman ng Pangulo ang pananatiling focus at handa ng AFP noong nakaraang taon. Bukod sa modernisasyon, maaasahan daw ang mga ito sa pagtulong sa panahon ng kalamidad at pagtatanggol sa teritoryo. Hindi rin nawala ang pakikipagtulungan sa military forces ng mga kaalyadong bansa. Internationally, you represented your country with utmost professionalism through joint exercises and interoperability initiatives. These defense partnerships reinforced our commitments and credibility in the international community. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Chinky, bakit sa Maynila 120 lang ang silog pero pag sa tourist spot 250 na? Ang mineral water 20 pesos lang pero pagdating naman sa tourist spot nagiging 120. Scam ba to? Pag-usapan natin to. Hi there mga kabatsatarian, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Pag-usapan natin ang isang common question ng mga travelers at saka mga local resident. Bakit kaya tumataas ang presyo ng bilihin pagdating sa tourist spot? Una, kailangan natin maunawaan ang tinatawag na law of supply at demand. Mas mataas ang demand, mas kaunti ang supply, tumataas ang presyo. Lalo na kapag peak season, no? Na lalo na libo-libo ang taong dumarating. Na natatandaan ko nung pumunta ako ng abroad, talagang uhaw na kami. Bawal daw magdala daw ng tubig sa loob. Eh, pagpasok po namin nung uhaw na kami, yung presyo po times 10. Kasi nga, wala kaming choice. Diba? Wala kaming choice. Kaya nga, siyempre, bibili ka na ng tubig kahit na medyo mataas ang presyo. At pangalawa, siyempre, pagdating rin lalo na sa ating bansa, island po yan. Diba? Maraming tourist spot na remote like Boracay, Siargao, Palawan. Diba? Kung mountain areas naman, Sagada, Baguio, outskirts. Tapos, diba, sa La Union, Pagudpud. Siyempre, mas mahaba ang delivery, mas mataas ang cost. Diba? Kung may manpower na, siyempre, bibit-bitin pa yung papaakyat. Siyempre, if not naman, kailangan nila ng cold storage. So, lahat ng dagdag gastos yan, pinapaso na po yan sa consumer. And then, pangalawa, siyempre, meron tayong tinatawag na seasonal labor. During tourist months, na marami po, siyempre, kailangan nila extra staff. Kung kailangan extra staff, may extra sweldo. Kaya, tumataas din ang presyo ng kanilang binibenta. At pangatlo, siyempre naman, yung willingness to pay strategy. Yun yung sinasabi ko kanina. Diba? Yung parang pagdating mo doon, siyempre, gumagastos na talaga. Siyempre, alangan na pumunta ka ng isang lugar. Diba? Nag-tour ka, hindi ka naman gagastos. At the same time, siyempre naman, you are paying for what we call as convenience. Technically, hindi naman siya overpricing. It's a strategic pricing. Ginagamit naman yan. At kung mapapansin nyo, diba, kung sa, let's say, convenience store, magkano lang ang tubig, pero pag pumasok na yan sa hotel, nagbabago na. Pag pumasok yan sa airport, nagbabago na. Pag pumasok yan sa airplane, nagbabago na. Kaya kung titingnan nyo po talaga, diskarte po talaga. Kaya nga, if I were you, lalo na kung ako ay nag-abroad, parati ako bumibili ng crackers o magbaon ka ng snacks, tubig, instant meal, di ba? Ginagawa ko yan. Mag-research kayo bago kayo pumunta para hindi kayo matrap sa tinatawag na tourist price zones. And syempre naman, avoid na lang po natin yung mga peak season na mag-travel po natin para hindi tayo mahirapan. Tatandaan, higher demand, higher logistic, higher price. Sana naliwanagan po kayo at tatandaan, may diskarte po para tayo mag-budget at syempre, mag-enjoy sa buhay. Sana nakatulong tong episode na ito. See you tomorrow!
Wala mga kapatid, extended ang pagpapalabas sa sinihan ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival at magiging priority rin daw nila kung paano mapapababa ang ticket prices para mas maingganyo ang mga manonood come next MMFF. Narito po ang report. Sugod na sa mga sinihan, kapatid, dahil extended ng 1 week ang Metro Manila Film Festival. We're going to extend it until January 14. Yun nga, nasabi ko nga, ngayon compared last year, on a daily basis, mas mataas yung gross ngayon. As in, mataas. Malaki pa. So, we're extending it for a week. Aminado si Chairman Artes na kailangan ng bagong diskarte sa paghatak ng manonood sa mga sinihan. Dahil short pa raw ang kita ng MMFF sa target nitong lampasan na 800 million pesos last 2024. As of this day, compared doon sa last year, medyo mababa kami ng, actually malaki rin. Almost 100 million ang ano namin, ang kulang. Although, pag kinumpare mo yung after New Year, mas mataas yung daily gross ng same day as last year. Malaki pa yung pumapasok. Maybe because yung mga galing abroad, galing probinsya, ngayon nanonood. Pero marami naman daw ang unique achievements ng MMFF ngayong taon pagdating sa kinita ng mga entry. 7 out of 8 movies lumagpas na 8 digits yung gross receipts nila, which is first time din nangyari. Alam niyo naman yung mga previous years, isa, dalawa lang ang 8 digits, then the rest pababa na ng pababa. Mayroon pa nga instances na minsan hindi pa naka 7 digits ang ilang pelikula. So for that, medyo nakakatawa na rin. Hindi naman pinagkimit balikat ng MMFF Execom ang issues ng festival at ang hinaing ng producers, directors at moviegoers pagdating sa presyo ng movie tickets. Sa ngayon kasi, halos 500 piso ang halaga ng isang movie ticket at agree si Chairman Artes na middle class luxury ito gaya ng nauna ng sinabi ni Direk June Lana. Kaya pinag-aaralan ang bundled prices sa 2 movies for the price of 1 at iba pang diskarte. Mapababa lang ang presyo ng tickets come next MMFF season. Personally, ako nga, sinasabi ko, siguro dapat hindi lalagpas ng 300 yung presyo ng sine. Isa pang pagtutuunan ng pansin ang selection ng entries. Hindi pa namin siguro ma-perfect yun yung right balance ng commercialism at artistic, di ba? Makikita nyo doon sa mga reviews ng iba or comments, pang sinimalaya yung pelikula di ba? May mga ganong comments na maganda nga pero parang hindi appropriate sa MMFF dahil nga ang MMFF is a different kind of festival. Ilalabas naman ngayong araw ang music video ng Ang Panata ni Jonoy Danao. Ito ang official soundtrack din ng MMFF Third Best Picture na Manila's Finest. Sa Biyernes naman, available na rin yan sa iba't ibang music streaming platforms. Kasama ang Manila's Finest sa mga mapapanood sa mga sinihan hanggang January 14. New Year! Meron tayong bagong K-drama na i-binge, guys, starring Kim Son-ho at Go Yeon-jung. At syempre, nakatsikahan natin silang dalawa, no? Para sa kanilang bagong series. Narito po ang report. Ganito ka ba ka-excited? This new year, itutodo pang kilig sa opening salvo ng rom-com K-drama na Can This Love Be Translated na pinagbibidahan na Kim Son-ho at Go Yeon-jung. At speaking of kilig, walang direct translation ng Tagalog word na ito Kaya naman sa exclusive chikahan natin sa mga bida, inarte na lang nila yan ni Kim Son-ho. 통역이 아마 불가능한 단어일 거예요. 뭔가를 보고 Iikot ang Can This Love Be Translated sa top actress si Cha Moo-hee at kanyang multi-language translator na si Jo Hoo-jin na magkakainlavan pero hindi agad mag-aaminan.
Ang ironic daw na ang pinakamahirap i-translate ayon sa kanila ay ang language of love. 지금 방금 얘기를 들으면서 생각했는데 만약에 누군가가 When it comes to talking about how much do you love somebody, I feel like it's a very tricky thing to translate in between languages because in Korea, we use the expression, I love you until death or to the point where I die. But I feel like in a different language, having the word death or die in there may come off differently. 자체가 사실 고백할 때 상황이 많은 Love can also have different meanings. It can mean that you want to be romantically together. It can mean that you care for the other person, or you can just be very grateful or thankful to the other person. And also, words of love can be used in different circumstances and can carry different meanings. So that's why I think it's the most difficult. Bago naman matapos ang ating interview, nagpasalamat si Kim Son Ho dahil nagka-energy raw siya sa chikahan. 이 사실은 많은 인터뷰를 했지만 Thank you so much for bringing amazing energy to the interview. It was a long day of interviews and we really needed that. So thank you so much for that. This heart is for you. Oh, cutie points talaga. Mapapanood na ang dalawa sa Can This Love Be Translated this January 16 sa Netflix. Oh, anyway guys, hindi lang dito sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Kala ko yayayain mo kung gumaling. Baliktad. Yan. Ay, asa na? Ayan. Paano ba? Ayan. Alright, thank you MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.